Anak, sigurado ka na bang itutuloy mo yung pagpunta mo sa ibang bansa? Huwag ka na malungkot, Nay. Kailangan ko magtrabaho doon. Para sa inyo ni Kyle. Ate, mamimiss ka namin. Basta anak ha, palagi kang mag-iingat doon. Kapag inaabuso ka nila, tawagan mo lang ako. Ano ka ba, Nay? Think positive lang tayo, ha? Sige na, baka malate pa ako sa flight ko. Bye-bye na, mamimiss ko kayo. Bye, anak. Nay, tumatawag si ate. Talaga? Hello anak, kamusta ka na? Nay, nakuha ko na sweldo ko. Nagpadala pala ako sa inyo ha, kumain kayo sa labas. Salamat sa binigay mo anak ha. Okay ka lang ba? Kapag may problema ka, tumawag ka lang ha. Opo, Nay. Mababait yung mga amo ko. Huwag ka mag-alala. Nay, may pinadala si ate oh. Nakamaleta pa. Surprise, Nay! Mga damit at sapatos yan para sa inyo. Siyempre, may chocolate din. Naku anak, nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Sana inipon mo na lang yung pinanggas mo dito. Okay lang, Nay. Tinaasan nga nila yung sweldo ko kasi magaling daw ako maglinis ng bahay. Sige anak, galingan mo palalo ha. Wow, ang daming laman! Bakit di sumasagot si Scarlett? Baka busy. Anak, tumawag na ba ate mo? Ilang araw na siyang di tumatawag ah. Nay, may tumatawag. Ay, salamat sa Diyos tumawag na. Hello anak. Nay, may pinadala ulit sa ate. Ang bigat. Ano? Anong nawawala? Ano kaya naman nito? Hello? Hello? Class, may joke ako. Anong hayop ang hindi marunong magtago? Ano po, ma'am? Eh di, elepante, kasi di ba malaki siya? Corny ni ma'am. Rubes. Nakakatawa ka talaga, ma'am. Oh, +1 si Samantha, kasi siya lang yung tumawa. Thank you, ma'am. Lu, pwede pala yun? Ma'am, eto po, para sa inyo po to. Hala, ang ganda naman nito. Balita ko po kasi, ma'am, mahilig kayo sa halaman. Thank you, Samantha. Baka naman, ma'am, plus points sa quiz natin kanina. Sure, +5 ka na sa akin. Ikaw pa ba? Hala siya, pasip-sip to kay ma'am, oh. Okay, class dismiss. Pwede na kayo umuwi. Ma'am, ako na po magdadala ng mga gamit nyo para di po kayo mahirapan. Hatid ko na po kayo, ma'am. Aba naman, buti pa si Samantha, matulungin. Ginagawa niya lang naman yun para magka-plus points siya. Ay, nakakainis si Samantha, no? Halatang nagpapasip-sip lang siya kay ma'am. True. Kaya siya yung top 1 palagi dahil sa mga binibigay na points si ma'am. Guys, tingnan nyo. Convoy yan ng magulang ni Samantha tsaka ni ma'am. Babayaran daw si ma'am para maging valedictorian si Samantha. Grabe. Sumusobra na kayo. Okay, class, may i-announce ako. Ang valedictorian natin ay si... Sino pa ba? Eh di si Samantha. Hala, totoo ba? Hindi ko expect. Congrats, Samantha! Ang galing nyo! Ang galing mong bumili ng grades. Ha? Scarlett, sit down! Ay, no! Convo nyo to, diba? Magkano binigay sa'yo, ma'am? 1,000,000? Wow, easy money! Alo, nagpapabayad si ma'am. Grabe. Ano kaya magiging reaction ng principal pag nasend ko to sa kanya? Hindi yan totoo! I-delete mo yan! Oops! Sorry na send. Deserve nyo yan. Lumalaban kami ng patas dito. Kailangan nyo managot. Dok, bakit ka meron neto, ha? Bakit may picture ka ng nawawala akong anak? Hindi mo ba talaga ako naaalala? Hindi. Sabihin mo sa akin, buhay pa ba ang anak ko? Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Buhay pa ba ang anak ko? Oo! Buhay na buhay ako! Ako ang anak mo na iniwan mo sa palengke dati! Nagtataka ka? Isa na akong trans ngayon. Alam mo, buti na lang may mabait at mayamang pamilyang kumukup sa akin. Kaya maganda yung naging buhay ko. Tingnan mo, naging doktor pa ako. Kaya salamat sa'yo at iniwan mo ko. Anak, hinanap kita. Umasa ako na babalik ka. Hindi na importante yan. Ayaw na kita makita at hindi na kita kailangan. Kaya umalis ka na! Hello po. Kamusta po yung pasyente? Dok, si nanay naman yung nagkasakit. Kamusta na siya? Okay naman. Sa iba ko na lang siya ipapaasikaso, ha? Anak? Anak, please! Bakit anak tawag mo sa kanya, Nay? Sure ka ba na habang buhay ka magagalit sa nanay mo? Nakita ko results niya kanina. Anytime, pwede siya mawala. Magpapahangin lang ako. Nasaan na sila? Hello, nurse? Nasaan yung pasyente dito sa room 214? Anak?
Ako ba hanap mo? Nay, akala ko may masamang nangyari na sa'yo. Anak, hindi na kita iiwan. Good news! False alarm lang pala yung nakita namin result sa nanay mo. Ibig sabihin, magiging okay siya. Salamat naman. Nay, ayoko na mawala ka sa akin, ha? Yay! May ate na ako! Isa ka na din katulad ko, anak. Anong ginawa mo sa akin, Nay? Kakaiba yung nararamdaman ko. Gusto mo malaman ang totoo, di ba? Isa akong diwata mula sa mundo ng Encantasia. Ha? At isa sa kapangyarihan ko ay ang manipulahin ang picture na nasa cellphone mo. Bakit yung mula sinabi sa akin, Nay? Dahil ngayon ang tamang panahon, anak. At nasa katawan mo na ang kapangyarihan na para sa'yo. Pero paano ko malalaman kung ano yung kapangyarihan ko? Ikaw ang tutuklas niyan, anak. Ano kaya magiging kapangyarihan ko? Baka nagiging invisible ako. Hindi ako nawala. Baka kaya ko magpalutang ng gamit. Hindi lumutang. Ang hirap naman nito. Baka kaya ko tumagos sa pintuan. Aray. Natatay ako. Ano yun? Ito ba yung kapangyarihan ko? Tumain ng ginto? Nay, alam ko na yung kapangyarihan ko. Tumatay ako ng ginto. Anak, uminom ka na maraming pampatae para yumaman na tayo. Talino mo talaga, Nay. Trigger warning, kung takot kayo sa tahi, huwag niyong papanoorin to. So may nag-comment, bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin na Happy New Year everyone! Tapos na yung 2024. So, answering the question, ano po yung nasa labi niyo? Tinahi po yung labi ko. Ang ginawa pong surgery sa akin is lip reduction surgery. So, pang 5 araw na to guys, and as you can see, hindi ko na ilalapit kasi baka matakot talaga kayo. Bakit ako nagpa-lip reduction surgery? First of all, siguro lahat naman tayo may insecurity. And kung di nyo napapansin, malaki talaga naturally yung labi ko. Mas malaki yung sa taas compare sa baba. So, hindi siya proportion. Actually, dapat hindi ko na siya itutuloy. Pero may isang bagay kung bakit ko siya tinuloy. And yung number 2 reason ko is palagi ko siyang nakakagat whenever na kumakain ako. So, dahil nga malaki yung labi ko, marami laman sa loob. So, kapag ngumunguya ako, nakakain ko siya. Ang tendency, hindi nawawala yung singaw ko. And lumalaki yung singaw ko kasi palagi ko siyang nakakagat. Imagine, hindi lang isa, hindi lang dalawa ko siya beses nakakagat, kundi siguro mga 5. Ganun kalala. So, dugong-dugo talaga. Kaya tinuloy ko na rin siya para finally mabawasan na yung laman niya sa loob at sana hindi ko na siya makagat in the future. Pero syempre, para mas maging confident na rin ako sa mga pictures. Kung nagtataka kayo kung bakit after Pasko or December 26 ako nagpa-surgery, is yun yung earliest na appointment na pwede yung doctor ko. And yun na yung ginrab ko since kailangan kong gumaling before ako bumalik sa school. Kasi di naman ako pwedeng bumalik sa school na nang ganito yung sitwasyon ng bibig ko. Paano ako magre-report, diba? Ito na ata yung sinasabi nilang New Year, New Me. So yun lang naman guys. Again, Happy New Year. Wishing you all the best in 2025. Babalik na ako sa content ko. Promise, pag gumaling na talaga to. Bye-bye. Wow! Gising na siya! Ang pala mo nandito sa bahay. Nay, wag ngayon please. Alam mo, bilib din ako sa'yo eh. Wala na nga tayong makain, nagpabuntis ka pa. Buti pa yung anak ni Rosa. Pag-aaral ay natupag. Nakakawalang gana. Yan, umalis ka. Diyan ka magaling. Kasalanan mo to! Sinira mo yung future ko! Ate, please, tigilan mo yan. Walang kasalanan yung bata. Hindi! Dahil dito, galit sa akin si nanay. Kaya dapat mawala na to! Ate, wag! Ate! Anak, kain ka na oh. Nay? Sorry anak ha sa mga sinabi ko. Hayaan mo, babawi ako sa'yo ha. Thank you, Nay. Nay, sumasakit yan ko. Nay! Oo, yung pinag-usapan natin, ha? Hihintayin ko lang mga anak tong babaeng to. Pag nabigay ko na yung bata, ibigay mo na agad yung pera sa akin, ha? Palak ibenta ni nanay yung anak ko. O anak,
Okay ka lang? Walang iya ka, Nay! Ang sama mo! Akala ko, totoo nagbago ka na. Pera pa rin pala yung nasa utak mo. Abay, bakit? Wala ka nang pakinabang dito. At least yung anak mo, mapapakinabangan ko. Wala ka namang papakain dyan eh. Napakasama mo! Lalayas na ako sa impyernong to! Sige, lumayas ka. Sino tinakot mo? Tignan natin kung saan ka pupulutin. Hello, Bes. Hello, Bes! Kilala mo ba si Edward? Oo, Bes. Siya yung ama ng dinadala ko. Mayaman pala sila, Bes. Gusto kanyang makita kasi gusto niyang panagutan yung baby mo. Talaga? Oo, Bes! Ito na yun, Bes. Bes, hindi mo na kailangan magtiis na nanay mo. Hindi pwedeng anak ko lang ang makikinabang sa yaman ng lalaking yun. Dapat ako din. Wow, Edward. Ang ganda naman ng bahay mo. Simula ngayon, Scarlett. Dito ka natitira, ha? Masanay ka na. Matanong ko lang, bakit pala gusto mo akong panagutan? Di ba iniwan mo na ako? Scarlett, hindi naman talaga kita iniwan. Alam mong, kinailangan ko lang sumama ng matagal sa ibang bansa. Kasama yung mga magulang ko. Ang importante, nandito na ako, Scarlett. Bubuo na tayo ng pamilya. Ang sarap naman pakinggan nun. Oh, Scarlett, bakit? Ang sakit ng tiyan ko! Ha? Teka lang, tatawag ako ng nurse, ha? Diyan ka lang. Edward. Buti na lang dumating ka, tita. Ako, Edward, salamat sa pera, ha? Makakasiguro kang kay Scarlett Lato mapupunta. Bakit nandito yung babaeng yan, ha? Paalisin niyo yan! Ha? Anong nangyayari? Scarlett? Anak, di mo ba kilala? Nanay mo ko. Hayaan mo, baka dala lang ng pagbubuntis niya. Tawag lang po ako ng nurse, ha? Scarlett, dyan ka lang, ha? Edward, wag mo akong iwan, please! Wag mo akong iwan dito sa babaeng to! Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Binigyan ako ng malaking pera ni Edward, oh. Nakuha ko ng gusto ko. Ngayon, pwede ka na mawala. Nay, wag po, please. Scarlett, pigilan niyo babaeng yan! Brianna? Tita, anong ginagawa niyo kay Scarlett, ha? Wala. Ina-adjust ko lang yung unan niya. Napakasama mo, tita. Sariling anak mo, papatayin mo. May ipapakulong ako dito. Ano? Kulong? Edward, nakatakas siya. Scarlett, hayaan mo na siya. Hindi ka na niya pwedeng saktan, ha? Paano yung pera? Buti na nakatakas ako. At least may cheque naman ako. Nasaan na yun? Nasaan na yung cheque? Ito, oh. Naiwan niya. Thank you, Edward. Masaya ako para sa inyo, ate. Scarlett, Brianna, hanggat nandito ako, poprotektahan ko kayong dalawa.